Ang talinghaga naman tungkol sa ilaw. Kuya Bert, Kuya John, Kuya Ben, ganito ang sinasabi. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakbuhan o tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Kuya Ben, ano po ang masasabi ninyo? Ito pong talinghagang ito ay kailangan na limiin muna natin ng maayos sapagkat kung magkaminsan, kung ito ay isasali nila sa material na bagay, talagang ang ilaw, katotohanan, walang naglalagay ito sa ilalim. Sapagkat ang silbi ng ilaw, talagang panliwanag. So, bigyan po natin ng diin yung tunay na kahulugan ng liwanag na ito. Tayong pong lahat ay binigyan ng sapat na kaisipan ng Diyos. At ang kaisipan na yan, ang siyang nilalagyan ng mga kanyang mga aral. At ang mga aral na yan na ibinigay sa ating isipan, na ating pinagnilayan, ay hindi dapat manatili lamang sa ating pansarili at manatili na lamang sa ating isipan. Kinakailangan ito ay maipalaganap natin upang yung ibinigay na liwanag sa atin ng salita ng Diyos ay makaabot sa mga taong hindi walang nakakaalam. Sa pamamagitan nito na mga aral na ito na nasa ating isipan na ipinagkakaloob natin sa iba, makikita nila ang kanilang landasin at liwanag ng buhay kung saan sila patutungo. Alam po ninyo mga minamahal kong mga kapatid, saan ba at kailan ba ginagamit ang liwanag? Kailanman, kapag nasa lugar tayo ng isang matinding sikat ng araw, hindi natin kinakailangan ang liwanag ng lampara. Pero pag nasa kadiliman tayo, nangangailangan tayo kahit pusikit na ilaw ng kandila. Ano pong ibig kong sabihin? Pag nataon na maraming tao na walang kaalam-alam tungkol sa salita ng Diyos, pagkakataon natin ito upang ipaliwanag sa kanila. Pagkakataon natin ito, nabigyan sila ng pagkakataon na malaman din nila ang ating karanasan. Kung naranasan natin ang Diyos sa buhay natin, ipaliwanag natin sa kanila upang sila man ay magkaroon ng kaliwanagan ng buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Kuya Joe ang magbibigay po ngayon ng pakahulugan tungkol sa ang talinghaga tungkol sa ilaw. Kuya Joe, ano po ang inyong nakikita rito na aral na gustong i-impart sa kakristyanuhan ng ating Panginoon? Kuya Min, ang talinghaga po tungkol sa ilaw. Ang sino mang nakakaalam na sa salita at gawa ng Diyos, dapat po huwag itago ito. At bagkus ituro din po natin sa iba upang malaman. Nang sa gayon, may gantimpala po tayong tatanggapin sa Diyos sa ating mga ginawa. Amen. Si Kuya Bert, ano po ang inyong nakikita na noong panahon ngayon ng ating Panginoong Hesus ay nangangaral at nagbigay siya ng isang talinghaga tungkol dito sa liwanag na ito? Ano po inyong nakikita rito? Alam mo, Kuya Min, mismo ang Panginoon siyang tunay na ilaw. Amen. Na? Pero nasabi din niya sa atin, at kung maalala ng mga tagapakinig natin, ang sabi niya, kayo ang maging ilaw ng sanglibutang ito. Kayo'y maging asin ng sanglibutang ito. Kaya nga sabi niya, walang ilaw na nagsisindi ng ilaw na itinatago. Dapat kung tayo ay nagkaroon at naging ilaw tayo ng ating kapwa, ng ating mga kapatid, o ng ating sambahayan, ay dapat itong makita sa atin ng nandoon sa loob ng ating pamamahay. At hindi lamang yon. Kung tayo ay nasa labas, dapat din itong makita sa atin.
huwag sana silang mabulagan. Kasi kung minsan sa buhay ng tao, lalo na kapag ikaw ay naglilingkod na sa simbahan, ikaw ay napakagaling sa inakala mo, imbes na sila ay mailawan, ay nadidiliman pa sila dahil ang daladala mo ay kayabangan. Sana makita yung katulad ng ipinakita ng Diyos ng ating Panginoong Yesus kung paano siya naging ilaw ng sanlibutan at kung paano siya naging ilaw ng mga taong nakakita noon at kung paano siyang nagiging tunay na ilaw ngayon sa ating pagsunod sa Kanya. Sana yun din ang makita sa bawat isa sa atin. Mangyayari lamang ito kung tutularan natin ang Kanyang mga sinasabi at isinasabuhay natin ang Kanyang mga salita. Sabi nga niya, kung may tinatago ang sinumang tao, ito'y malalantad. Kung anumang mga pagkukulang natin, anumang mga pagkakamali natin, o iniipit natin sa ating sarili, ito'y malalantad at malalantad. Ito ang makikita sa atin ng ating kapwa. Sana huwag natin gagawin yon na magtago, lalo na yung kabulukan ng isang tao. Dapat ipakita natin, palitan natin ng mga magaganda at makita sa atin ang tunay na pagmamahal, ang tunay na kabutihan na namana natin sa Diyos. Walang ibinigay sa atin ng Diyos ng anumang ikasisira natin sa buhay na ito. Ang ibinigay niya sa atin ay pag-ibig. Kung meron tayong pag-ibig na nasa ating puso, tinitiyak po namin, mga ganigilo namin kaya kapaginig, na ito'y may bibigay natin kahit kaninong tao, kahit doon sa mga nasa bahay natin. Pero kung wala tayong pag-ibig, wala tayong pagmamahal sa puso natin, wala tayong may bibigay kahit na ano pang bagay. Sana makita sa atin o masalamin sa atin ang Panginoon ay buhay sa ating pagkatao. Amen. Nabanggit ni Kuya Bert yung tungkol sa pag-ibig. Alam mo ninyo, dito sa talinghaga tungkol sa ilaw, nabanggit ni Kuya Bert yung pag-ibig. Dito pumapasok yung bunga ng banal na espiritu. Kasi yung bunga ng banal na espiritu, kapag kayo nang nasa sa kabuuan ng isang tao, itaglay niya talaga yung ilaw. Dahil naririyan yung pag-ibig, naririyan pagpapakumbaba, naririyan pagpipigil sa sarili. Hindi ho ba yung mga bunga ng banal na espiritu? May follow-up ka, Kuya Ben? Alam niyo, pag sinabi natin kasing pag-ibig, dito nagsisimula kagad yung Diyos eh. Kapag nakita nila yung bagay na yon at naliwanagan sila sa tunay na pagmamahal, marahil itong bansa natin walang kaguluhan eh. Marahil ang mga tahanan nagmamahalan at hindi nila magagawa yung mga bagay-bagay na gulangan eh. Alam niyo po, dahilan doon sa kawalan ng pag-ibig at di nila nakikita ang liwanag. Pag walang pag-ibig, doon nagiging magulo. Hindi lamang ang ating tahanan, hindi lamang ang ating komunidad, pati ang buong bansa. Sapagkat nakakalimutan nila na ang Diyos na pag-ibig ay Diyos ng liwanag. Amen. Alam mo, Kuya Min, mga kapatid, Kuya Ben, Kuya Jo, tingnan natin mabuti itong huling bahagi. No, napakaliit lamang, napakaikli, pero ang laman-laman niya. Ang sabi niya, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya. Alam mo, sa isang bagay, pagpalagay natin, kapag tayo ay pinagbuti natin ang pakikinig sa salita ng Diyos, lalo't nagiging interesado tayo dito sa pakikinig sa kanyang mga salita, lumalago tayo. Lalo na nga, lagi niyang binabanggit ni Kuya Min, si Kuya Jo, no? Dati-dati, nakatahimik lang. Pero ngayon, dahil talagang naging masugid siya, Amen. yung kanyang pakikinig sa salita ng Diyos, ay dinadagdagan yung kanyang kaalaman tungkol sa pangunawa sa salita ng ating Panginoong Diyos. At bukod doon, kung tayo ay nakikinig at laging nakikinig sa ating Panginoon, hindi lamang sa mga banal na aral niya tayo bibigyan,
maging sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kung tayo ay nagkaka-interes na makinig at lalo tigit, kung ito'y sinasabuhay natin sa ating buhay, dadagdagan kung meron pa tayo na tinataglay na pag-aari dito sa lupang ito. Kaya nga kung minsan makikita natin sa mga kapatid natin, lalo na't yung nag-iikaos, kung minsan nakakalimutan nilang makinig sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon, siya mismo nagsabi, pati yung inaakala niyang sa Kanya nawawala pa. Kaya nga kung minsan meron pa sinabi ang Panginoon, kunin nyo doon sa yung nasa Kanya at ibigay nyo doon sa marami. No?